Magandang araw sa inyo at maligayang pagdating dito sa ating malalimang pagsisid sa The Deep Dive. Sisimulan natin ngayon ang ating serye ukol sa migrant work. Alam nyo, yung agwat talaga sa pagkain ng proteksyon at pagsasamantala. Sa unang yugto, ilalatag natin yung kumbaga official na rulebook. Alaalamin natin yung mga batas, yung mga istruktura na ginawa para pangalagaan ang ating mga manggagawa sa ibang bansa. Okay, simulan na nating himayin ito. Oo, napakahalaga nito. Ang layunin natin ngayon, basically, tatlong bagay. Una, ano ba talaga yung legal definition ng illegal recruitment? Kasi baka iba yung pagkaintindi natin. Mismo. Pangalawa, sino ba yung mga ahensya ng gobyerno na in charge dito? At pangatlo, etong napaka-critical na konsepto ng joint and several liability. Gagamit natin yung mga official na documents tulad ng Omnibus Rules ng Migrant Workers Act. Ama. At alam mo, napaka-importante nito para sa'yo, lalo na kung nagbabalak kang magtrabaho sa abroad o baka may kakilala ka, kamag-anak, kaibigan na OFW. Kasi yung pag-unawa sa rules, yun yung first line of defense mo, di ba? Laban sa mga mapagsamantala, para maintindihan mo rin yung sistema na dapat, sana, nagpoprotekta sa kanila. Sige nga, umpisa tayo sa basic. Pero madalas may misconception dito. Ano ba talaga ang illegal recruitment ayon sa batas? Kasi iniisip natin agad, yung mga peking agency lang yan, yung mga biglang nawawala. Pero hindi lang pala yun, no? Tumpak! Hindi lang yon yung mga fly-by-night na scam. Ayon mismo sa batas natin, yung RA 8042 na inamyendahan ng RA 1022 at nasa Omnibus Rules din, ang illegal recruitment ay anumang gawain. Pwedeng pag-canvas yan, pag-enlist, pag-kontrata, pag-transport, pag-utilize, pag-hire or pag-procure ng mga manggagawa. Para saan? Para magtrabaho abroad. At ang susi dito, ginagawa ito ng sinumang tao, partnership o korporasyon na walang validong lisensya o otoridad galing sa Department of Migrant Workers or DMW. So yun pala, kailangan talaga may go signal, may papel galing DMW na siya nang humahawak nung dating POEA functions, di ba? Pag wala nun, kahit ano pang gawin mo na pag-recruit, automatic illegal na. Eksakto. Ganun kasimple sa part na yun. Pero dito nagiging mas complex. Dito, kailangan mong maging mas mapanuri. Kasi hindi lang yung mga walang lisensya ang posibleng gumawa ng illegal recruitment. Okay. Ito yung isang mahalagang dapat tandaan. Maging yung mga lisensyadong recruitment agency, yung mga mukhang legit, may opisina, nasa listahan, pwede pa ring masangkot sa illegal recruitment. Oh! Paano yun? Yun yung dapat nating malaman. Paano ang isang lisensyadong agency na may permit makakagawa pa rin ng illegal recruitment? Mangyayari yon kapag gumawa sila nung tinatawag ng batas na mga ipinagbabawal na gawain, yung prohibited acts. Ang dami nito sa listahan, pero siguro focus tayo sa ilan sa mga pinakakaraniwan, yung madalas mangyari, na dapat mong bantayan. Unang-una, yung sobrang paniningil. Paniningil ng bayarin na labas sa itinakda ng batas. Kasi may limit. Halimbawa, yung placement fee. Hindi dapat yan lumagpas sa katumbas ng isang buwan sahod ng OFW base dun sa kontratang inaprubahan ng DMW. 1 month salary cap. O maliban na lang kung may bilateral agreement ang Pilipinas at yung pupuntahang bansa na libre dapat yan o kaya para sa specific categories. Halimbawa, sa ilang bansa, bawal talagang maningil sa domestic workers or seafarers. Okay, so yung placement fee, clear yon. Paano yung ibang gastos? Halimbawa, passport, NBI, medical exams. Kaninong sagot yon? Yung mga documentation costs in general, nasa OFW yan. Pero ito yung dapat tandaan. May mga destination countries na may sarili silang batas o policy na dapat sagot yan ng employer o ng agency. Kung ganun ang patakaran dun sa pupuntahan mo, bawal na yan singilin sa OFW. Kapag sinigil ka pa rin ng agency kahit bawal dun, yun, pasok na yun sa Prohibited Act. Illegal recruitment pa rin yun. Okay. So, dapat aware din sa patakaran ng destination country.
Ano pa yung ibang mga don'ts para sa mga agencies kahit lisensayado sila? Isa pang talamak, yung pagbibigay ng maling impormasyon o kaya paggamit ng mga peking dokumento. Kasama na dyan yung mga job ads na ang ganda ng pangako pero hindi naman pala totoo. O yung pagre-reprocess ng papeles gamit ang peking job order para lang mapalusot yung aplikante. At ito, napakadelikado, contract substitution. Teka, ano yan? Contract substitution? Mukhang mabigat yan, ha? Oo, mabigat talaga. Ito yung sitwasyon na, halimbawa, may pinirmahan kang kontrata dito sa Pilipinas na inaprubahan ng DMD. Pagdating mo sa abroad, iba pala yung kontratang ipapapirma sa'yo. O kaya, iba yung trabahong ipapagawa. Halimbawa, Halimbawa, ang kontrata mo dito, nurse, pagdating mo doon, ginawa kang caretaker sa bahay na mas mababang sahod, ibang-ibang kondisyon. Kung yung pagpapalit na yon ay nakakaperwisyo sa OFW, malinaw na contract substitution yon at isang form ng illegal recruitment. grabe. Talagang mapanling lang yun. Ano pa? Meron pa ba? Oo, marami pa. Kasama din yung pag-iipit ng travel documents tulad ng passport para lang pagkakitaan ka o kaya hindi ka na-deploy kahit wala namang balidong dahilan at hindi mo namang kasalanan. Pati yung hindi pag-reimburse sa'yo ng mga nagastos mo sa dokumento kung hindi natuloy yung deployment ng hindi mo kasalanan. At isang modus na binabalaan lagi ng DMW, yung aalukin ka ng trabaho pero ang visa na gagamitin, tourist visa o student visa. Illegal na paraan yon para magtrabaho. Okay, so talagang ang dami pala. Ang takeaway to dito, hindi lang lisensya ang titingnan mo Kailangan mong maging mapanuri sa mismong ginagawa ng agency. Sumusunod ba sila sa mga bawal na ito? Alright, so establish na natin na may mga patakaran. Ngayon, sino ba yung main government agency na nagpapatupad nito? Sino yung nagbabantay? Sino yung nagpaparusa? Saan ka unang pupunta? Ang sentro talaga ng lahat ng ito ngayon, ang Department of Migrant Workers o DMW. Kasi sa bagong batas, yung RA 11641, sinanib na sa DMW yung mga dating functions ng POEA at iba pang ahensya na related sa OFWs. Kaya kung tanong mo ay tungkol sa recruitment, sa lisensya ng agency, sa mga violations bago umalis, DMW ang ahensya para dyan. Sila ang nag-i-issue ng lisensya sa mga private recruitment agencies. At ano yung sinasabi mong exclusive jurisdiction? Gaano ka-importante yun? Sobrang importante. Ibig sabihin kasi ng exclusive jurisdiction, ang DMW bilang kapalit ng POEA sa function na ito, ang nag-iisang may kapangyarihan na duminig at mag-decide sa mga administrative cases. Anong mga yun? Yung mga reklamo tungkol sa recruitment rules na nalabag bago umalis ng bansa ang OFW? So yung mga reklamo tungkol sa sobrang singil, panluloko sa application process, dito pa lang sa Pilipinas nangyari. Oo, yun. Pre-employment or recruitment violations. Sila din ang nag-iinspeksyon sa mga ahensya. Kaya pala laging sinasabi, i-check muna sa DMW website kung lisensyado ba yung agency, kung aprobado ba yung job order, tama pala talaga yun at galing mismo sa mandato nila yon. Tumpak na tumpak. First step mo talaga dapat yan. Nasa DMW website yung listahan ng mga licensed agencies at approved job orders. Kung wala doon yung agency o yung trabahong offer sa'yo, red flag na agad yon. Bukod dyan, trabaho din ng DMW na i-regulate yung private sector recruitment. Tiyakin na maayos yung kontrata ng OFW, pati yung G2G o government-to-government hiring at magbigay ng informasyon tulad ng PDOS o Pre-Deployment Orientation Seminar. Okay, pero para lang clear sa lahat, DMW ba ang end-all be-all sa lahat ng problema ng OFW? Paano kung nasa abroad na tapos yung problema hindi na recruitment, kundi let's say sahod na hindi binibigay ng employer? DMW pa rin? Dito kailangan nating i-distinguish. May pagkakaiba kasi ng jurisdiction. Ang DMW, hawak nila yung administrative cases for recruitment violations bago umalis. Pero kapag yung OFW nasa abroad na, tapos ang issue ay pera, hindi pinasod, walang benepisyo o humihingi ng danyos dahil sa contract violation, yan ay tinutukoy na money claims.
Galing yan sa employer-employer relationship. Ang may jurisdiction dyan ay ang National Labor Relations Commission or NLRC. Okay, gets. So, DMW for pre-departure recruitment issues, NLRC for money claims habang nasa abroad. E paano kung gusto mong kasuhan ipakulong mamatch yung recruiter dahil sa illegal recruitment? Criminal case ba yon? Oo, yun naman ay kasong kriminal. Yung mga criminal cases for illegal recruitment, large-scale man yan o simple lang, sa Regional Trial Court RTC yan dinidinig. Magkakaiba yung forum, yung proseso at yung layunin. DMW Administrative, NLRC Labor Money Claims at RTC Criminal Prosecution. Okay, napakalinaw niyan. Mahalagang malaman yan para alam mo kung saan ka pupunta depende sa problema mo. Now, balik tayo dun sa isang malaking worry ng marami. Eto na, nasa abroad ka na, tapos yung foreign employer mo ang may problema. Lumalabag sa kontrata. Ang hirap habulin nun kasi nasa ibang bansa. May laban pa ba yung OFW? Meron. At dito pumapasok yung isa sa pinakamalakas na proteksyon sa batas natin para sa OFW. Ito yung prinsipyo ng joint and several liability o yung magkatuwang at solidaryong pananagutan. Nakasulat yan sa Migrant Workers Act at sa Omnibus Rules. Joint and several liability ang bigat pakinggan? Ano ibig sabihin yan in simple terms para kay Juan de la Cruz na OFW? Sa simpleng salita, ibig sabihin nito, para sa lahat ng obligasyon na galing sa employment contract ng OFW, kasama dyan yung tamang sahod, benepisyo, overtime, pati danyos kung may violation, parehong may pananagutan. Sino? Yung lokal na recruitment agency dito sa Pilipinas at yung foreign employer o principal sa abroad. Pareho silang liable, buo at hiwalay, kumbaga solidary sila. Okay, so pareho silang may sabit. Pero ano yung practical na epekto niyan? Kunwari, ako yung OFW, nasa abroad, hindi ako binabayaran ng amo ko. Anong gagawin ko gamit yung prinsipyo na yan? Ito ang pinaka-powerful na implication niyan. Dahil sa joint and several liability, kung nilabag ng foreign employer yung kontrata, pwede mong idemanda at singilin yung lokal na recruitment agency dito mismo sa Pilipinas. Kahit yung foreign employer ang may kasalanan. Oo, pwede mong singilin yung local agency para bayaran yung mga obligasyon ng foreign employer sa'yo. Hindi mo na kailangan pang mahirapan at gumastos para habulin yung employer sa ibang bansa. Dito mo na sa Pilipinas isasampa yung kaso sa NLRC para sa money claims laban sa recruitment agency. Sila ang mananagot na parang sila mismo yung employer mo. Wow! Game changer yun ah. So may mahahabol ka talaga dito sa Pinas? Parang safety net? Kasama ba dyan yung mga may-ari ng agency mismo? Personal ba silang liable? Yes, kasama sa pananagutan yung mga opisyal at direktor ng ahensya kung korporasyon ito o yung mga partners kung partnership. Hindi lang yung kumpanya. Para masigurong may mahahabol talaga. Napakahalaga niyan. Kailangan talagang maintindihan niya ng bawat OFW at pati ang pamilya nila. Isang malaking proteksyon. Okay, so recap tayo sandali sa napag-usapan natin dito sa part 1. Una, nalaman natin malawak pala ang definition ng illegal recruitment. Hindi lang yung walang lisensya, pati yung mga lisensyado pwedeng magkaroon niyan kung gagawa sila ng prohibited acts tulad ng sobrang singil or contract substitution. Pangalawa, natukoy natin ang DMW bilang Central Agency for Recruitment Regulation and Enforcement, specifically sa administrative cases bago umalis. Nilinaw din natin yung roles ng NLRC para sa money claims at ng RTC para sa criminal cases. At pangatlo, inintindi natin yung joint and several liability na ginagawang kasamang liable ang local agency para sa foreign employer. At nabanggit mo rin kanina na itong buong legal framework na ito, itong Migrant Workers Act, hindi lang ito pang lokal. May epekto din ito sa international relations natin. Paano? Oo, kasi itong mga batas natin, lalo na yung Migrant Workers Act, ito yung nagiging sandigan, yung backbone kapag ang Pilipinas ay nakikipag-negotiate para sa mga Bilateral Labor Agreements o BLAs. Ito yung mga kasunduan natin sa mga bansang tumatanggap ng OFWs.
Yung mga prinsipyo ng proteksyon, yung standards sa kontrata, yung mechanisms tulad ng joint and several liability na nasa batas natin, yun yung pinupush natin na ma-include sa mga BLA para magkaroon ng standard na proteksyon ang mga Pinoy workers saan man sila mapunta. So, maliwanag. Sa papel, meron tayo mga batas, may mga ahensya, may mga mekanismo tulad ng BLA at Joint and Several Liability, may rulebook na sinusunod para protektahan ang OFWs. Yung nga may rule book. Pero, at ito na tayo papunta sa susunod nating usapan, ang laking tanong, kung may ganito tayong mga patakaran, bakit parang ang dami pa ring nabibiktima, bakit talamak pa rin ang abuso, panluloko, exploitation? Sapat ba talaga yung mga nakasulat? Ano yung mga gap o puwang sa pagitan ng batas at ng realidad na nararanasan ng mga OFW? Yan mismo. Yan yung mga tanong na bubusiisin natin sa mga susunod na pagtatalakay. Pero bago tayo maghiwalay sa yugtong ito, may iiwan muna kaming isang kaisipan sa iyo ating tagapakinig. Para pag-isipan mo. Balikan natin yung joint and several liability. Sabi natin, pwedeng habulin yung local agency. Ngayon, isipin natin yung requirements sa financial capacity ng mga agency. May minimum capital requirement yan sila, di ba? Halimbawa, P2 million noon sa POA rules, baka iba na ngayon sa DMW, pero yung konsepto andun pa rin. Ang tanong, yung capital na yon, sapat ba talaga? Sapat ba para masakop yung posibleng malalaking claims, hindi lang ng isang OFW, kundi baka 10, 20 o higit pa na hawak ng iisang agency? Lalo na kung yung foreign principal nila ang nagkaproblema. Gaano ka-solid yung financial foundation na yan para masabing effective talaga yung proteksyon ng joint and several liability, lalo na sa mga large-scale cases? Isang napaka-importanteng tanong na yan. Kasi ano ang silbi ng pananagutan kung wala namang sapat na pambayad yung mananagot, di ba? Isang bagay na dapat nating pagnilayan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa malalimang pagtalakay na ito. Hanggang sa susunod nating paghimay dito sa The Deep Dive. Magandang araw sa iyo. Noong huli, pinag-usapan natin yung mga official na alituntunin. Yung mga batas na dapat sana, yun ang proteksyon ng mga migranteng manggagawa natin. Oo, yung nasa papel, kumbaga. Tama. Pero alam naman natin, madalas iba yung nasa papel sa nangyayari talaga, di ba? Malaki yung agwat minsan. Oo nga Kaya ngayon, dito sa ikalawang bahagi, titingnan natin ng mas malalim yung mga sistema mismo. Yung mga bagay na parang nagpapahina o, alam mo yun, bumubutas doon sa mga proteksyon na yun. Bale yung mga structural issues na. Exactly. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano yung mga pambansang pulisiya, pati yung mga batas sa visa, pareho sa Pinas, pati sa bansang pupuntahan nila. Paano ito, nakakalikahan ng vulnerability? Kang kahinaan para sa kanila. So, ang mission natin dito, itong paghimay natin, ay para maintindihan natin kung paano yung ilang sistema, tulad nung labor brokerage, tapos yung tied visa, pati yung simpleng kakulangan lang sa tamang impormasyon, nagiging daan para ma-exploit sila. Oo, mahalaga yan maintindihan. Handa ka na ba? Suriin natin to ng mas malapitan. Sige, simulan natin. Sige. At importante rin sigurong idiin agad na hindi lang ito tungkol sa iilang masasamang tao o kumpanya, di ba? Hindi isolated cases lang. Oo, madalas kasi yung mga mismong sistema, yung mga polisiya na ipinapatupad, kahit pasabihin nating maganda yung intensyon ng iba, yun mismo yung nagbubunga ng mga sitwasyon kung saan, alam mo yun, nalalagay sa alanganin yung mga manggagawa natin. Titignan natin yung parang banggaan minsan ng layunin ng polisiya at ng actual effect niya sa buhay nila. Oo. Ang nakakaintriga nga dito kung paano yung mga mismong istruktura na inaasahan nating magbibigay ng proteksyon, yun pa yung pwedeng maging sanhi ng peligro. Okay, sige. Unahin na natin yung sistema sa bansang pinanggalingan. Specifically sa Pilipinas. May nababanggit kasi sa ilang source natin na labor brokerage system. Ano ba talaga to?
Oo. Yung labor brokerage, sa simpleng paliwanag, ito yung sistema kung saan yung mismong estado, tulad ng Pilipinas, ay may organisadong programa talaga para magpadala ng mga mamamayan niya sa ibang bansa para magtrabaho. Parang state-sponsored na talaga. Oo, parang ganun. Tinatawag ngang exported labor. Nagumpisa ito noong pang-dekada 70, sa ilalim nung tinawag na development diplomacy. Ah, matagal na pala. Oo, at malaki talaga ang naitulong nito sa ekonomiya. Hindi maikakaila, lalo na yung remittances. May mga nagsasabi na sa 10% daw ng GDP natin galing dyan. Wow, 10%. Kaya pala modern-day heroes ang tawag? Eksakto, kaya nga ganun yung bansag. Pero, eto yung kabilang side. May pagtingin din kasi ito sa mga manggagawa na parang produkto na lang o commodities. Ah, parang kalakal. Medyo ganon. Kasi ang nagiging pangunahing focus ng Estado ay makapag-deploy dahil nga sa economic benefits. So may tension agad doon. Kita versus protection. Hmm. Pero 'di ba, ang higpit daw ng regulasyon ng gobyerno natin dito. Nakita ko sa mga source like yung Omnibus Rules para sa Migrant Workers Act, may DMW na, dating POEA. Sila yung nagbibigay lisensya sa agencies. Tama, may lisensya. May limitasyon pa nga daw sa placement fees, di ba? At required yung PDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar. Hindi ba sapat na yun para maprotektahan sila? Totoo, napaka-komprehensibo nung balangkas ng batas natin kung titingnan mo. May konsepto pa ng joint and several liability. Ano yon? Ibig sabihin, parehong may pananagutan, yung ahensya dito sa Pilas at yung employer sa abroad kapag may naging problema sa kontrata. Solid yun, di ba? Oo, dapat lang. RC para sa reintegration, pag-uli. At oo, requirement nga ang PDOS. Pero, ito yung reality check. Madalas nagkakaroon pa rin ng malalaking puwang, kakulangan sa implementasyon. Ah, doon nagkakatalo. Implementasyon. Oo. At kung ikukunit ka natin sa mas malaking picture, yung mismong sistema, dahil na rin sa malakas na economic pressure na makapagpadala ng manggagawa, at dahil sa mga butas sa enforcement, yun pa rin yung nagiging daan para sa pang-aabuso. Paano? Paano nangyayari yon? Kasi nabasa ko sa Fair Share at sa isang ILO report na sobrang taas daw ng mga gastos na pinapasa sa aplikante. Hindi lang yung legal na placement fee. Yung mga hidden costs? Oo, nandyan daw yung training fees, medical fees, pati pang gastos sa pagkain at tirahan habang naghihintay pa lang. Grabe. Nakakalungkot yan. Ang resulta raw bago pa man makaalis, baon na sa utang yung tao. May specific example pa nga dun sa Poland. Umaabot daw ng $3,500 hanggang $5,000 yung binayaran nila sa agents para lang makarating doon. Grabe yung $5,000? Sobrang laki. Malayo sa legal limit dito, tapos nalaman ko pa na bawal pala maningil ng placement fee sa Poland mismo. Doble-dobleng mali. Tumpak. At yung pagkabaon sa utang na yan, alam mo, automatic yan eh. Lumilikha agad ng dependency. Nagiging sunod-sunuran na lang sila sa recruiter or employer. Kasi kailangan mabawi yung utang. Oo. At hindi lang yan. Dagdag mo pa yung mga, talagang mapanlinlang na gawain ng ilan sa mga lisensyadong ahensya, lalo na yung mga hindi lisensyado. Yung mga illegal recruiter. Ah, yung mga scammer talaga. Oo. Documented din yan eh. Sa mga babala ng DMW, makikita mo. Nandyan yung contract substitution. Ano yun? Pagpapalit ng kontrata. Oo, iba yung pinirmahan dito, pagdating doon iba na pala. Mas mababa yung sahod o iba yung trabaho. Meron ding mga peking pangako. Mabilis daw ang alis, mataas ang sahod. Tapos pagdating doon, hindi pala totoo. Yun. At ang pinakamasaklap, yung nagbayad na ng lahat tapos hindi naman pala na-deploy. May mga kaso pa nga tulad nung sa Canada, inimbestigahan ng CBSA nila. Mga peking consultant naningil ng libo-libo para sa mga peking job offer. Naku po, kaawa naman ang mga nabiktima. Talaga. So naiipit sila. Kaya yung sistema, kahit ang ganda ng layunin sa batas, nagiging daan pa rin para sa exploitation dahil sa economic pressure at kahinaan sa implementation.
Grabe. So yung vulnerability nagsisimula pa lang dito sa Pinas, bago pa umalis? Oo, may pre-departure vulnerability na. Pagdating naman nila doon sa destination country, ano pa yung nagpapalala? Nabanggit nga yung visa system. Yung Tide visa daw, for example, sa UK. Pangalan niya eh. Nakatali. Oo, nakatali. Ang legal na karapatan ng isang migranteng manggagawa na manatili at magtrabaho doon ay direktang nakakabit sa iisang employer lang, yung nag-sponsor sa kanya. Isa lang. Hindi pwedeng lumipat. Hindi basta-basta. Yun yung issue. Okay. So, ano ngayon ang epekto niyan sa araw-araw ng buhay ng manggagawa? Parang ang laking bagay niyan. Sobrang laki kasi lumilikha ito ng matinding power imbalance, hindi pantay yung kapangyarihan ng employer at ng worker. Paano? Isipin mo na lang, kung ikaw yung worker, tapos nakakaranas ka ng pang-aabuso, hindi tamang sahod, delikado yung trabaho, sobrang haba ng oras, o kahit anong paglabag sa kontrata mo, yung simpleng pagreklamo mo lang, O kahit pag-iisip na umalis? oo, automatic kung isinusugal mo yung legal status mo doon, pwede kang ma-deport agad. Ha? Ganun kabilis? Ganon yung implication, kaya nga tinatawag pa itong super exploitation sa isang source. Kasi yung mahigpit na immigration policies, minsan may kasama pang diskriminasyon, yun mismo yung nagiging hadlang para magamit nila yung karapatan nila bilang manggagawa. Kahit may labor laws dun sa bansa. Oo, kahit may labor laws kasi ang kapalit ng pag-assert mo ng rights mo ay yung mismong pananatili mo sa bansa. Ang hirap nun. Grabe. So, yung visa na dapat proteksyon, yun pa yung nagiging parang kadena nila? Nakakakulong sila sa sitwasyon? Eksakto. Ganun yung pakiramdam. Parang bilanggo ka sa trabaho mo. Kahit ayaw mo na. Kahit may batas paggawa pa doon na dapat sumakop sa lahat kasama ang migrante, yung takot na mawalan ng visa, mapauwi ng walang-wala. Yun yung pumipigil sa kanila. Oo, yun yung madalas pumipigil sa kanila na humingi ng tulong, magreklamo, o ipaglaban yung nasa kontrata nila. Kaya mahalaga ring tingnan natin ano ba yung responsibilidad ng mga pulisiya ng receiving countries dito. Hindi lang ito problema ng Pilipinas. Tama ka dyan. May pananagutan din sila. Okay, so bukod sa recruitment system dito at sa visa doon, ano pa? May isa pang factor na lumabas sa sources eh. Yung kakulangan sa kaalaman. Oo. Yung information gap. Tungkol sa lokal na patakaran, batas, kultura, dun sa pupuntahan nila. Nakita daw to ng malinaw dun sa pag-aaral sa Australia, sa mga international students na nagtatrabaho. Oo, napakahalagang punto niyan. Kasi kapag may language barrier ka na, tapos hindi ka pa pamilyar sa labor laws doon, hindi mo alam yung rights mo, hindi mo alam saan ka lalapit, Nako, mahirap yun. sobrang hirap. Nagiging sobrang dependent ka tuloy sa employer mo o sa mga ahente o kung sino mang tagapamamahagi. Isa yan sa mga major source ng vulnerability. Tulad ng mga estudyante sa Australia, yung nabiktima ng wage theft. Grabe yun, $12 per hour lang daw binabayad sa kanila halos kalahati lang yun ang minimum wage doon. Sobrang baba, exploitation talaga. Tapos, ang masaklap pa, madalas daw, hindi man lang nila alam kung ano yung Fair Work Ombudsman, yung FWO. Sila yung ahensya doon na tumutulong sa problema sa sahod, pero hindi nila alam paano lumapit. Hi, yan yung tinatawag na information asymmetry. Hindi pantay yung kaalaman at yan yung madaling samantalahin. Ng mga abusadong employer? Oo, o yung mga peking consultants tulad nung kaso sa Canada. Nambibiktima sila dahil dito. Dahil kulang sa tama at napapanahong informasyon yung worker, pwede siyang magtiwala sa maling tao o simpleng hindi niya alam yung options niya. Teka, pero yung PDOs, yung Pre-Departure Orientation Seminar, di ba required yan dito bago umalis? Akala ko ba nagbibigay ito ng sapat makaalaman, parang hindi pa rin sapat. Required nga. Pero based sa ilang pag-aaral, lumalabas na madalas huli na kung ibigay yung PDOs. Huli na. Paano? Minsan, ilang araw na lang bago yung flight, so parang wala ng chance umatras yung worker kahit may malaman siyang hindi maganda. Tapos masyado rin daw maiksi yung seminar para matalakay lahat ng importante. Kulang sa oras. Oo, at hindi rin nito naaabot yung mga undocumented workers Sila pa naman yung mas vulnerable. May point ka.
Tapos may kritisismo pa na minsan daw yung emphasis ng PDOs mas nasa sumunod ka sa employer, huwag kang gagawa ng gulo. Hindi daw masyadong nakafocus sa pag-empower sa worker, yung pagbibigay ng tools para ipaglaban nila yung rights nila. Dapat pala mas empowering yung approach. Oo. Ang nakaintriga dito, yung gap between the mandate na magbigay ng orientation at yung tunay na epekto niya sa paghahanda ng worker. Ang kailangan kasi, informasyon na tama, on time, madaling maintindihan at nakakarating sa kanila bago pa sila gumawa ng malalaking desisyon, tulad ng pagpirma ng kontrata, pag-utang. Okay. Mukhang nabubuo na sa isip ko yung kwadro. So, kung pagsasama-samahin natin, may tatlong malalaking sistema o factors na sabay-sabay na nagpapalala ng vulnerability. Tama ba? Parang ganun nga, tatlong key areas. Una, yung mismong labor brokerage model natin dito sa Pinas. Kahit may rules, yung focus sa pag-export ng tao for remittances, may risk. Yung pagtrato sa kanila na parang produkto, yung utang, yung panloloko ng recruiter. Oo, yan yung sa sending country side. Pangalawa, pagdating sa receiving country, andyan yung mga pulisya tulad ng tied visas. Ito yung nagkikreate ng power imbalance at takot. Takot magreklamo kasi deportation ang kapalit. Tama. Tied visa equals control and fear. At pangatlo, yung kakulangan sa kaalaman, sa batas, sa rights, sa kultura, pati language barrier. Ito yung nag-iiwan sa worker na isolated, dependent, at madaling mabiktima. Gets ko na yung connections. Oo, magkakaugnay talaga silang lahat. So ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa pag-unawa mo sa buong issue? Hindi lang pala simpleng malas lang ito. Hindi talaga. Ang ibig sabihin nito, yung vulnerability, hindi lang siya random event. Hindi lang dahil napunta ka sa masamang amo, mas malalim, systemic. Nakaugat siya sa mismong mga pulisiya ng mga bansa at sa buong sistema ng migration. Policy-driven, kumbaga. Oo, yung economic strategies ng sending countries, remittances, tapos yung immigration control policies ng receiving countries, pati yung daloy o kawalan ng tamang informasyon. Lahat yan may direct impact. Hinuhubog nila yung experience ng worker. May mga batas para sa proteksyon, oo, pero in reality, madalas, itong mga systemic factors na ito yung nagpapahina sa mga batas na yan. So, kailangan tingnan yung buong picture. Economics, politics, information flow. Eksakto, interdisciplinary talaga siya, hindi lang simpleng labor issue. Okay, ngayon nasuri natin kung paano yung mga sistema mismo dito at doon ang pwedeng lumikha ng mga puwang para sa vulnerability at exploitation sa susunod nating pag-uusap. Ano yung next step? Titignan naman natin yung mga tinatawag na safety nets. Ito yung mga specific na mechanism at programa na dinisenyo para sana sumalo, para magbigay ng tulong at proteksyon kapag nagkaproblema na sila doon. Okay. Yung mga possible solutions or remedies na. Yung mga pang-rescue kumbaga. Sige. At habang pinag-iisipan mo yung mga napag-usapan natin ngayon, siguro isang magandang tanong na pwedeng maiwan sa'yo ay ito. Ano yon? Kung ang isang sistema ng bansa, tulad ng Pilipinas, ay sobrang umaasa sa pag-export ng tao para sa ekonomiya, at yung isa namang sistema sa receiving country ay umaasa sa temporary at restricted na labor para punan yung mga kulang sa kanila. Dependency sa parehong dulo. Oo. Paano nga ba tunay na mabibigyang halaga at priority yung proteksyon ng manggagawa sa loob ng mga ganitong estruktura? Anong mga mas fundamental na pagbabago kaya ang kailangan bukod lang sa pag-refine ng existing rules? Malalim na tanong yan. Something to think about. Oo. Isang bagay na maaari mong pagnilayan bago ang susunod nating pagtalakay. Kumusta? Welcome sa ating Module 3. Okay, sa mga nakaraang nating usapan, tiningnan natin yung mga rules tapos yung mga risk, di ba? Tama. Yung mga patakaran tapos yung mga sistema na, naglalagay sa alanganin sa mga kababayan natin. Oo nga. Ngayon naman, Act 3 na tayo. Yung mga solusyon o lunas. Tututukan natin ngayon yung mga parang safety nets talaga. Yung mga konkreto na, mula repatriation hanggang insurance tsaka yung mga bawal na financial setup. Exactly.
Mga bagay na dinisenyo para protektahan ka bilang isang migrant worker. Ang goal natin dito, maintindihan mo talaga tong mga to, hindi lang basta alam mo. Yung rules sa repatriation, yung sa insurance, tsaka yung mga bawal na utangan. Mahalaga to. Tara, simulan na nating himayin yan. Unahin natin yung repatriation, yung pagpapauwi. Kasi isa to sa malaking takot, di ba? Yung maiwan ka dun. Oo, lalo na kung bigla natapos yung kontrata mo o nagka-emergency, napaka-stressful niyan. Talaga. So, sino ba talaga dapat ang sumagot? Sino ang may legal na obligasyon para siguraduhing makauwi ka? Okay, dyan napakalinaw ng batas. Yung Omnibus Rules and Regulations, Rule XXI, ang primary responsibility, yung una talagang may sagutin, ay yung principal mo o employer. Yung kumpanya mismo sa abroad. Oo, sila. At kasama nila, solinaryong may pananagutan yung recruitment agency dito sa Pilipinas. Sila dapat, ang term ng batas, agad-agad maglabas ng pera para sa lahat ng gastos. Agad-agad. Gaano kabilis yun? Tsaka, ano yung mga gastos na sinasabi mo? Pamasahe lang ba? Kasama syempre yung pamasahe pauwi dito. Pero higit pa doon. Bale, pati yung transportasyon mo mula sa trabaho papunta sa airport, bayad din dapat nila. Pati mga penalty kung meron? Oo. Kung may mga immigration fines or penalties na kailangan bayaran para makalabas ka ng bansa, sagot din nila dapat yun. At yung agad-agad, ibig sabihin, kaagad talaga. Walang hintayan. Kahit hindi pa tapos yung investigasyon kung bakit kayo pinapauwi. Eksakto. Kahit hindi pa alam kung sino may kasalanan, ang importante, hindi ka maiiwan doon. Mapauwi ka muna. Yun ang utos ng batas eh. Wow, okay. Ang laking bagay niyan. Kasi yun nga yung worry baka pagtalunan muna bago ka matulungan. So, pauwiin muna. Pero, eto yung medyo tricky siguro. Ano yon? Paano kung, halimbawa, nakauwi ka na, tapos, sa hearing, lumabas na kasalanan mo pala talaga kaya natapos yung kontrata mo. Sisingilin ka ba? Yun. Dito napapasok yung sinasabi kong joint and several liability at yung proseso pagkatapos makauwi. Obligasyon pa rin nila na iuwi ka, yun ang una. Okay. Pero, pag nandito ka na sa Pilipinas, pwede kang singilin ng principal o ng agency para sa gasto sa repatriation. Pero, at ito yung mahalaga, kailangan mapatunayan muna nila. Saan mapapatunayan? Basta sabi lang nila. Hindi. Kailangan may desisyon mula sa isang labor arbiter ng NLRC. Kailangan mapatunayan sa prosesong yun na ikaw lang ang may kasalanan kung bakit natapos ang kontrata. Hindi pwedeng basta-basta. Gets ko. May due process pa rin. Hindi pwedeng sila lang magsasabi. So, panatag ka kahit papano na may hawak muna sa gastos. Tama. At isa pa, bago ka pa umalis dun sa bansang pinanggalingan mo, responsibilidad din nila yung exit visa mo, kung kailangan man. Dapat libre yun sa'yo. Oo, dapat walang gasto sa'yo yon. At para sigurado, dapat nakasulat lahat to dun sa kontratang pinirmahan mo bago ka umalis. Malinaw dapat dun. Okay, malinaw na malinaw yung sa repatriation. Talagang may unang sasalo. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang mahalagang safety net. Insurance naman. Ito, yung compulsory insurance, Rule X16 naman to ng Omnibus Rules. Para sa mga dumaan sa agency, required to. Kailangan may insurance ka bago ka makaalis. Ano bang purpose nito? Parang financial shield. Oo, parang ganun nga. Pananggalang pinansyal para sa'yo at sa pamilya mo, lalo na kung may mangyaring di inaasahan habang nasa abroad ka. Ano ba yung mga basic coverage niyan? May mga specific amounts ba na kailangan? Meron. At ito yung interesting din kasi may mga minimum amounts talaga na sinet ng batas para sa mga critical situations. Tulad ng? Halimbawa, para sa accidental death, kung wag naman sana pero kung mamatay dahil sa aksidente, dapat makatanggap yung beneficiaries mo ng hindi bababa sa $15,000 US. $15,000. Okay, malaki yun. Tapos, kung natural death naman, dahil sa sakit o natural cause, ang minimum ay $10,000 US. Okay, 10K. At meron ding para sa permanent total disablement. Yung permanenteng pagkabaldado na hindi ka na makakapagtrabaho. Ang minimum benefit dyan ay $7,500 US. Grabe, specific yung amounts, no? 15K, 10K, 7.5K dollars. Hindi biro yan, lalo na sa pamilyang maiiwan. Pero yan lang ba?
Death and disability lang? Hindi lang yan, mas malawak pa. Dapat kasama rin sa coverage yung pagrepatriasyon, yung repatriation costs ha. Ano pa? Una, yung repatriation costs. Kasama yung pagpapauwi ng labi kung sakaling pumanan mo nga. Tapos, may subsistence allowance benefit. Ano yun? Allowance. Parang allowance nga. Kung magkakakaso ka laban sa employer mo habang nandun ka pa, may financial assistance para sa pang-araw-araw mo habang nililitis yung kaso. Okay. Para may pantawid gutom ka habang lumalaban. Parang ganon. Tapos may money claims assistance. Tulong sa pag-file ng claims mo kung hindi ka nabayaran ng tama. May compassionate visit ding. Compassionate visit? Para saan yun? Kung maospital ka ng sabihin nating 7 araw na dire-diretso, may benefit para makapunta yung isang kapamilya mo para bisitahin ka. Wow! Talaga? Para may kasama ka? Oo. Tapos, medical evacuation kung kailangan kang ilipat sa ibang ospital na mas kompleto. At medical repatriation kung kailangan kang iwi dito para magpagamot. Grabe, ang dami pala. Akala ko death benefit lang eh. Ang comprehensive pala nung insurance na yan. Talagang pinag-isipan yung iba't ibang posibleng mangyari. Oo, ang layunin talaga ay magbigay ng malawak na suporta. Hindi lang pag may namatay, kundi pati sa mga sitwasyon habang nabubuhay pa pero nangangailangan ng tulong. Financial shock absorber, kumbaga. Gets na gets. Mahalagang malaman mo yan. Okay, so natakil na natin yung repatriation at insurance. Ito pa isang mabigat na issue. Yung utang bago pa makaalis. Oo. Yung problema ng pagkakabaon sa utang dahil sa placement fees at iba pang gastos. May ginagawa ba ang batas para dyan? Para mapigilan yung, alam mo yun, pagsasamantala. Meron. At crucial to para maiwasan yung tinatawag na debt bondage. Nasa Omnibus Rules din yan, Rule VI, Section 7. May mga financial practices na mahigpit na ipinagbabawal. Ano-ano tong mga bawal na to? Para alam mo kung ano yung red flag. Okay, una, bawal magpataw ng interest sa utang para sa placement fee na hihigit sa 8% kada taon. May cap, 8% per annum lang. 8% lang. Malaking bagay yan kumpara sa mga 5-6, di ba? Oo, para hindi ka malubog agad sa taas ng interest. Tapos, kasama dito, bawal na bawal din yung pag-require sa'yo na mag-issue ng post-dated checks. Yung mga cheque na may petches to future, bakit bawal yon? Kasi madalas ginagamit yon para ma-pressure ka o para mas madali kang kasuhan kapag tumalbog yung cheque. So, bawal yan. Okay, 8% cap, bawal ang post-dated checks. Ano pa? Ikalawa, bawal yung compulsory and exclusive arrangement. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pilitin ng agency na umutang lang sa isang particular na lending institution na sila ang may gusto o may connection. So, dapat pwede kang mamili. Oo, dapat may kalayaan kang pumili kung saan ka mangungutang, kung kailangan mo man. Hindi yung para kang tinatali sa isang lender lang nila. Bawal yan. Okay. Freedom to choose. Pangatlo. Ikatlo, bawal din sa nagpautang na basta na lang tumanggi na i-condone o i-renegotiate yung utang mo kung natapos yung kontrata mo ng mas maaga na hindi mo naman kasalanan. Halimbawa, nagsara yung company. Oo. Or na-retrench ka, hindi pwedeng basta ka na lang hahabulin sa buong utang kahit nawalan ka na ng trabaho nang wala kang kasalanan. Dapat may konsiderasyon, pwedeng pag-usapan ulit yung terms. Wow. Grabe, kapag pinagsama-sama mo yan, no? Yung 8% cap, bawal na PDCs, freedom to choose, tsaka yung consideration, talagang sinusubukan kang protektahan sa simula pa lang. Yun nga eh. Kasi ang hirap kung bago ka pa man kumita, baon ka na agad sa utang na may sobrang taas na interes o di makatarungan kondisyon. Parang tinatrap ka na agad. Parang laban sa mga loan shark na nakaabang. Oo, yun ang gustong iwasan. At tandaan mo rin, bukod dyan, bawal din yung maningil ng fees na mas mataas sa official schedule ng DOLE o DMW. Tama. At yung pag-ipit ng passport. Bawal na bawal din yun. Hindi pwedeng i-hold ang travel documents mo dahil lang sa utang. Dokumento mo yun, karapatan mo yun. Napakaraming importanteng puntos. So, para i-recap natin para sa iyo na nakikinig, 3 haligi ng safety nets ang nakita natin ngayon. Una,
yung repatriation, malinaw na sagot ng agency at employer ang pagpapauwi sa'yo agad-agad. Pangalawa, yung compulsory insurance. May minimum benefits yan for death, 15K, accidental 10K, natural tsaka PTD na 7.5K dollars, plus yung ibang tulong pa. At pangatlo, yung mga bawal na financial practices. Yung 8% interest cap sa placement fee, loan, bawal pilitin umutang sa isang lender, bawal post-dated checks, at dapat may konsiderasyon sa utang kung natapos ang kontrata ng di mo kasalanan. Tama, mga legal na sandata mo yan laban sa financial risks at exploitation. Oo, mga mekanismo to na related sa finance at risk management para mabawasan yung panganib na dala ng pangingibang bansa. Okay, so natapos na natin yung rules, yung risks, at ngayon, itong mga safety nets. Buo na yung tatlong bahagi. Sa susunod nating pag-uusap, yung epilogue na, pagtatagpi-tagpiin natin lahat to. Titingnan natin kung ano ba dapat ang itsura ng isang tunay na fair na sistema. Oo, pero bago tayo maghiwalay sa ngayon, May iiwan kaming tanong sa'yo. Isang bagay na pwede mong pag-isipan. Ngayong alam mo na tong mga mandated protections, repatriation, insurance, financial rules, saan sa tingin mo yung pinakamalaking disconnect? yung agwat ba? Oo, yung agwat sa pagitan ng magandang layunin ng batas at yung aktwal na nararanasan ng marami nating kababayan. Ano sa tingin mo yung mga hamon kung bakit hindi laging naiipatupad ng buo ang mga proteksyong to? Magandang tanong yan para pagnilayan habang papunta tayo sa ating final discussion. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon sa paghimay ng mga safety nets na ito. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod sa ating epilogue. Maligayang pagbabalik sa ating pinakahuling paghimay sa seryeng ito. Sinamahan niyo kami sa pagsuri sa mga batas, sa mga alam mo na mga panganib, pati na rin yung mga safety nets o minsan yung kakulangan nito para sa ating mga migranteng manggagawa. Pinag-usapan natin yung malawak na agwat talaga sa pagitan ng parang pangako ng proteksyon sa batas at saka yung madalas mapait na katotohanan ng eksplotasyon. Ngayon, eto na. Bubuuin natin lahat ng mga natuklasan natin. Titingin tayo sa hinaharap, posible nga ba na magkaroon ng mas makatarungang sistema? At itong paglalakbay natin, ito yung tanong na susubukan nating sagutin. Kung titingnan natin yung agwat na yan sa pagitan ng mga legal na balangkas at yung tunay na dinaranas ng mga manggagawa, ano ba talaga ang itsura, kumbaga, ng isang tunay na makatarungang sistema ng recruitment? Tapos gaano pa kalaki yung mga hamon para maabot natin yon? Okay, simulan natin siguro dun sa pinakaugat muna ng mga napag-usapan natin sa buong serye. Ito yung malinaw at minsan nakakadismaya talaga na pagkakaiba nung nakasulat sa batas. Alam mo na nga mga pangunahing batas natin, yung Migrant Workers Acts, RA 8042, yung mga pag-amyandasan, tapos yung mga patakaran ng DMW, yung Department of Migrant Workers, ngayon na dating POEA, yung pagkakaiba nun sa realidad na nararanasan ng marami. Yung eksploitasyon, yung panlalamang, minsan abuso pa. Oo, at mahalaga maintindihan mo kung bakit hindi nawawala yung agwat na yan. Kahit sabihin nating meron namang batas, di ba? Madalas kasi ang ugat niyan nasa power imbalance yung hindi pantay na kapangyarihan. Sa isang banda, yung manggagawa, desperado siyang makahanap ng trabaho. Sa kabila, yung employer o yung ahensya, sila yung may hawak ng opportunity. Tapos, idagdag mo pa dyan yung kakulangan sa tamang impormasyon para sa manggagawa. Yung information asymmetry na tinatawag. Maraming aplikante pumapasok sa proseso na hindi nila alam lahat ng karapatan nila. O kaya nabubulag sila sa mga pangako na hindi naman pala totoo. Minsan kasi napakaganda pakinggan nung offer, di ba? Oo nga. At syempre, andyan din yung katotohanan na yung buong sistema madalas umiikot lang talaga sa kita. Profit-driven, kumbaga. Kitang-kita natin yung epekto niyan sa mga kwento, sa mga ulat na nasagap natin. Yung mga, halimbawa, yung mga international students sa Australia na underpaid pala. O yung mga kaso ng fraud sa Canada, grabe yun, libu-libong dollar para sa mga peking job offer. Maging dito sa atin, di ba? May mga gumagamit ng student visa, tourist visa schemes para lang makaiwas doon sa mga regulasyon ng DMW.
Lahat yan parang simptomas na may problema talaga sa sistema. At dyan dapat pumapasok yung mga provision sa batas. Yung mga ginawa para magbigay ng proteksyon. Halimbawa, sa Migrant Workers Act at sa implementing rules nito, merong listahan ng mga bawal gawin ng mga recruitment agencies, yung mga prohibited acts. Kasama dyan yung paniningil ng sobra-sobra sa fees, yung lampas sa itinakda, pati yung sadyang pagbibigay ng maling informasyon sa trabaho, sa sahod, sa kondisyon dun sa pupuntahan, at yun nga, yung kinatakutan ng mahami, yung contract substitution. Pipirma ka dito tapos pagdating mo doon, iba na pala yung papel na ipapapirma. Kadalasan, mas mababa yung sahod o mas mahirap yung trabaho. Isa pa ngang importante dyan yung konsepto ng joint and several liability. Tama, yung parang sinasabi na parehong may pananagutan yung agency dito sa Pilipinas at yung employer sa abroad. Kumbaga, hindi sila pwedeng magturuan lang. Kapag may problema, pareho silang hahabulin. Pati yung mga opisyal ng ahensya kasama din. Sa papel, ang ganda pakinggan, parang ang lakas na proteksyon. Sa papel, oo. Napakaganda. May listahan ng bawal, may shared liability, pero heto yung tanong na laging bumabalik, 'di ba? Kung andyan na yung mga proteksyong yan sa batas, bakit talamak pa rin yung mga reklamo? Yung exploitation, illegal recruitment, pang-aabuso. Dito mo makikita na hindi sapat na may batas lang na nakasulat. Ang pinaka-critical talaga nasa pagpapatupad, yung enforcement. Effective ba? Ibig sabihin, kahit merong mekanismo para magreklamo, halimbawa sa DMW o sa NLRC para sa mga pera-perang usapan, hindi pa rin garantisado na magagamit ito ng lahat ng nangangailangan. Exactly. Balikan natin yung power imbalance at information asymmetry. Dahil sa takot, minsan takot sa employer, o kaya kakulangan ng kaalaman kung paano ba talaga magreklamo, saan pupunta, o yung hirap na makuha ng ebidensya habang nasa ibang bansa ka. Dahil dyan, maraming manggagawa ang hindi talaga nakakadulog sa mga ehensyang dapat tutulong sa kanila. Yung access sa hustisya, bagamat andyan, theoretically, hindi siya laging abot kamay para dun sa mga pinaka-vulnerable. At dito, lalong lumalaki yung agwat ng batas at ng realidad. Kaya kahit gaano pa kaganda yung batas sa papel, kung yung sistema mismo, parang pinapahina pa rin yung boses ng manggagawa, mahirap talaga. Okay, gets ko. Dito ngayon, siguro pwede tayong pumasok sa isang konsepto na baka makatulong, mula sa mga international standards, lalo na sa ILO, yung International Labor Organization, may lumilitaw na parang alternatibong modelo, yung fair recruitment. Ano ba itong konsepto na ito? Itong makatarungang pagre-recruit. Ang pinaka-pundasyon talaga niyan, yung bedrock ng fair recruitment based dun sa ILO General Principles and Operational Guidelines, simple lang pero napakalakas yung prinsipyo ng zero recruitment fees para sa manggagawa. Napakaklaro ng logic niyan Bawal singilin yung aplikante ng anumang bayarin na direktang may kinalaman sa pag-recruit at pag-place sa kanya. Kasama na dyan yung mga placement fees, processing fees, lahat yan. Teka, zero fees. Lahat? Bakit ganun yung prinsipyo sa likod niyan? Kasi isipin mo, yung recruitment, sino ba talaga ang nagsiserbisyo kanino? Yung recruitment agency, nagbibigay serbisyo yan sa employer, di ba? Sila yung naghahanap ng tao, ng talento, sila yung direktang nakikinabang para mapunan yung mga pangangailangan nila sa workforce. So kung ganon, makatarungan lang na sila yung employer o yung principal nila sa ibang bansa ang dapat sumagot ng lahat ng gastos na kasama sa proseso. Hindi dapat ito ipasa sa manggagawa na siya na nga ang naghahanap ng oportunidad para umangat yung buhay niya. Wow! Malaking-malaki yung pagkakaiba niyan kumpara sa sistema natin dito ngayon, Kasi alam natin, sa ilalim ng DMW rules na galing pa sa POAA dati, pwede pa ring maningil yung mga licensed agencies ng placement fee. Kadalasan, katumbas pa ng 1 buwan sahod yun. Meron nga mga exceptions tulad sa UK, Canada, Ireland, Netherlands kung saang bawal talaga maningil. Pero sa maraming bansa, legal pa rin yung placement fee. Tama. At bukod pa dyan sa placement fee, andyan pa yung mga tinatawag na documentation costs. Ito yung mga gastos sa passport, NBI clearance, medical exam,
mga training certificates, kung ano-ano pa. Sa kasalukuyan, madalas sino gumagastos niyan? Yung manggagawa pa rin. Sa ilalim ng modelong fair recruitment ng ILO, dapat lahat yan, recruitment fees, placement fees, processing, documentation, sagot na ng employer. Ang goal, dapat wala talagang ilalabas na pera yung manggagawa para lang ma-recruit at makapagtrabaho. Wala dapat siyang utang na iniintindi bago pa man siya sumahod. Ito ba yung sinasabi nilang paraan para maiwasan yung debt bondage? Yung pagkabaon sa utang bago pa makaalis? Exactly. Napakalaking problema niyan, yung debt bondage. Kasi kapag yung manggagawa umalis na baon na sa utang dahil lang sa recruitment fees, mas nagiging vulnerable siya, mas madali siyang ma-exploit. Hindi siya makakaangal, hindi siya basta-basta makakaalis kahit pangit yung kondisyon kasi kailangan niyang bayaran yung utang niya. Yung zero fee policy direktang tinutugunan niyan. Pinuputol niya yung cycle ng utang bago pa magsimula yung trabaho at importante ring tandaan, bagamat yung zero fee yung pinaka-highlighted, ang fair recruitment mas malawak pa dyan. Kasama din yung transparency sa kontrata, yung pagtiyak na hindi kinukumpiska yung passport, yung pagkakaroon ng malinaw na paraan para magreklamo. Buong proseso dapat fair. Okay. Kung ganito pala ka-promising yung konsepto ng fair recruitment, meron na bang gumagawa nito dito sa Pilipinas? Kahit hindi pa ito, kumbaga, required sa lahat ng sitwasyon? Meron. Merong ilang mga private recruitment agencies, mga PRAs, na voluntaryo nilang sinusunod yung zero recruitment fee policy. Ginagawa nila ito bilang bahagi ng kanilang ethical commitment. Hindi lang dahil sa compliance, kundi dahil naniniwala sila na ito yung tama. Nakikita rin nila ito actually bilang isang advantage. Mas pinagkakatiwalaan sila ng mga aplikante at minsan pati ng mga foreign employers na naghahanap ng responsable at ethical na partners. Para sa kanila, investment din ito sa reputasyon nila. Okay, so kung mayroon na palang konsepto ng fair recruitment, may mga example na ng sumusunod dito, tapos malino yung benepisyo, lalo na sa pag-iwas sa debt bondage. Bakit hindi pa ito yung nagiging standard, yung pamantayan sa buong industriya dito sa Pilipinas? Ano yung mga hadlang? Dito na siguro papasok yung laki ng hamon sa pagbabago ng sistema, ano? Tama ka dyan. At dito na pumapasok yung critical na pagsusuri sa regulatory framework natin. Gaya ng mga tanong na binabanggit sa ating source material. Meron tayong DMW, 'di ba? Sila yung nagre-regulate, nagbibigay lisensya, nag-i-inspections, tumatanggap ng reklamo, nagpapasara ng illegal recruiters. Pero sapat na ba ito para itulak yung buong industriya papunta sa fair recruitment? Base sa mga pag-aaral pati na galing sa ILO, merong ilang malalaking hamon talaga sa pagpapatupad niyan, lalo na yung zero fee principle. Una, andyan yung competition, global market ito May panganib ang ilan na kapag hinigpitan masyado ng Pilipinas yung zero fee policy, baka yung mga foreign employers humanap na lang sila ng manggagawa sa ibang bansa. Yung mga bansang mas mura or mas madali silang makuha ng tao kahit sabihin pang mas magaling yung mga Pinoy. Ito yung economic reality na kailangan din nating tingnan. Pangalawa, syempre baka may resistance din mula sa ilang ahensya at employers mismo, no? Oo, yun. Para sa mga ahensyang nasanay na kumikita mula sa placement fees, yung paglipat sa zero fee, malaking pagbabago yan sa business model nila. Kailangan nilang ma-convince yung mga foreign principals nila na sila ang sumagot ng gastos. Hindi laging madali yon. Merong resistance to change, lalo na kung apektado yung kita. Yung paglipat sa zero fee, hindi lang ito paglipat ng gastos Hinahamon nito yung buong nakasanayang kalakaran, yung kompetisyon, yung profit margins. Yan yung siguro pinakamalaking hadlang sa pagbabago. Bukod dyan, meron pa bang ibang mga hadlang na nakikita based sa mga sources natin? Meron pa. Pangatlo, nababanggit din yung posibleng mga hadlang sa mismong regulasyon, yung regulatory barriers daw, para sa mga ahensyang gusto sanang maging fair recruiter. Halimbawa, yung mga patakaran noon tungkol sa new market o virgin job order requirement. Para sa mga bagong ahensya na gusto sanang mag-umpisa ng tama pero wala pang mahabang track record,
baka mahirapan silang ma-meet agad yung mga ganong requirement. Kailangan balansehin yung regulasyon para hindi ito maging hadlang sa mga gustong gumawa ng tama. At pang-apat, syempre, yung mismong pagpapatupad, yung enforcement. Kung sakaling ang gawing mandatory na yung zero fee para sa lahat, paano masisiguro ng DMW na sunusunod ito? Ng libu-libong ahensya, ng napakaraming employers? Paano mahuhuli yung mga lalabag, lalo na yung mga gagawa ng paraan para makapaningil pa rin ang patago? Yung enforcement, laging malaking challenge yan sa kahit anong regulasyon. Mukhang dito na nga nagtatagpo lahat, ano? Yung usapin ng batas, ng etika sa negosyo, pati na yung public policy. Sapat pa ba yung mga batas natin ngayon? Yung Migrant Workers Act, yung mga rules ng DMW, para tunay na maprotektahan yung dignidad at karapatan ng ating mga manggagawa? O kailangan na ba nating seryosohin talaga yung pagtingin at pagsulong sa mga alternatibong modelong tulad ng pair recruitment? Yung hindi lang focus sa pagpapadala, kundi sa pagtiyak na yung buong proseso makatao at makatarungan. Kahit na ang ibig sabihin niyan ay hahamunin natin yung mga nakasanayang sistema ng kita. At kung iko-connecta natin yan sa mas malaking picture, ang pinaka-importante siguro, yung patuloy na critical na pag-evaluate sa buong sistema. Hindi ito simpleng usapin lang ng paggawa ng bagong batas o pag-amienda. Kailangan nating itanong, paano ba talaga ipinapatupad yung mga batas na meron na tayo? Sino ba talaga ang nakikinabang sa sistema ngayon? At sino yung patuloy na naiiwanan, napapabayaan, o baka mas nalalagay pa nga sa panganib pa dahil sa mga butas nito? Yung malalim na pag-unawa sa mga dinamikang yan, yun yung magbibigay sa atin ng daan para makabuo ng mga solusyon na tunay na epektibo at makabuluhan para sa kanila. Bilang paglalagong para sa iyo na sumubaybay sa ating serye, tinalakay natin sa huling yugtong ito yung malaking agwat na patuloy pa ring nandiyan sa pagitan ng mga proteksyong nasa papel, sa batas at ng mga tunay na karanasan ng marami nating mga OFW. Ipinakilala natin yung konsepto ng fair recruitment, lalo na yung pinakapundasyon nito, yung prinsipyo ng zero recruitment fees na galing sa ILO. Tiningnan natin ito bilang isang mahalagang potensyal na landas tungo sa mas makatarungang sistema. At hindi natin kinalimutan yung mga mabibigat pa ring hamon, yung mga balakid na kailangan pangharapin para maisakatuparan yung isang malawakang pagbabago sa sistema. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsama sa amin sa paghimay na ito. Alam namin hindi simple ang issue ng migranteng paggawa, komplikado ito, maraming sanga-sanga. Pero naniniwala kami na yung pag-unawa sa mga umiiral na balangkas, sa mga problema, at sa mga potensyal na solusyon tulad ng fair recruitment, ay isang napakahalagang unang hakbang. Ito yung pundasyon kung gusto nating itaguyod yung makabuluhang pagbabago at yung tunay na proteksyon para sa ating mga kababayan nasaan man sila. At iiwan namin sa iyo ang isang panghuling pagninilay. Maliban doon sa usapin ng bayarin sa recruitment na naging sentro ng diskusyon natin sa fair recruitment, ano pa kayang ibang aspeto o elemento ang kailangan para masabi nating tunay na naging makatarungan ang buong paglakbay ng isang migranteng manggagawa mula sa pag-a-apply niya dito, sa paghahanda niya, sa pag-alis, sa pananatili niya at pagtatrabaho sa ibang bansa hanggang sa pagbabalik niya. Ano pa yung mga sangkap ng isang tunay na fair journey? Isang bagay na maari mo pag-isipan pa. At para sa iyo, ano yung pinakamahalagang ideya o prinsipyo na nakuha mo mula sa pagtalakay natin sa fair recruitment model? Dito na nagtatapos ang ating serye tungkol sa pagtulay sa agwat ng proteksyon at eksploitasyon para sa ating mga migranteng manggagawa. Hinihikayat ka naming dalhin ang mga natutunan mo at pag-isipan kung paano ito nakaapakto o pwedeng iugnay sa mga isyu ng migrasyon sa sarili mong komunidad o bansa. Hanggang sa muli!